Bago ang lahat, mula 2020 hanggang 2025, ang mga nakuha na first overall pick mga naging all-star or potentially maging all-star. Pwera lang siguro dun sa 2024, si Zachary Richeche. Parang bubot pa nung pinili sa draft, pero sabi nga niya, naging kakampi naman daw niya kasi si Wemby. Kaya okay lang, pero potentially maging draft ba siya at una ulit since 2017 kay Markelle Fultz. Si Ayton okay pa si Zion nasa obrahan lang sa burger at bembang. Si Cooper Flag naman naging rookie of the year at pang-apat na player na rookie na first overall na nag-average ng at least 20 points per game since 2011. Potentially maging all-star din itong si Flag, wag lang tamaan ng sophomore jinx. At ang susunod kay Flag si AJ Dybantsa na dating player na pinag-agawan sa college. Pero parang tatamaan ng kamalasan tong si AJ Dybantsa Na-interview agad ni Malika Andrews. Parang nagkaroon pa ng bidding nun para lang makuha siya sa college, pataasan ng presyo. Tinawag kasi siyang prototype ni T-Mac at ni Paul George. Pero ang malapit talaga sa kanya si T-Mac kasi yung mata niya halos katulad ng kay T-Mac na laging puyat. So back to basic muna, balikan ko muna kung saan galing si AJ Dybantsa. So parehas sila ng state nitong si Cooper Flag na lagi sila nagkakalaban nun. Si Flag taga Maine, itong si Dybantsa sa Boston. Ang nanay naman ni Dybantsa taga Jamaica na pwedeng maglaro si Dybantsa sa national team ng Jamaica bilang naturalized player. Taga Congo naman ang tatay nito si Dybantsa. Grabe yung combination na yun 4 na taon pa lang siya, iniinsayo na siya ng tatay niya. 100 push-up araw-araw, umaga at gabi. Sa edad na 5 taon, nagsimula na mag-basketball nun si Dybantsa na base sa kanya parang pinuwersa siya ng tatay niya nun. Miniature hoop pa ang ginagamit niya na may Spider-Man logo. Pagdating ng 6th grade, sinali na siya sa YMCA League na mas bata siya sa mga kakampi niya. Pero ang mostly rason nun para makasama na siya sa training. Pagpasok ng 8th grade, middle school na ata to, kasali na siya sa basketball team at nag-a-average siya ng 20 points per game. Pagpatak ng mismong high school, sa kanyang freshman year, nag-average siya ng 19 points, 9 rebounds, 3 assists, 2 blocks at siya pa ang nanalo ng Gatorade Player of the Year. Pero hindi siya pangko nun. After naman ng 1 taon, lumipat siya ng Prolific Prep sa California. Siya ang second best player behind dito kay Tyron Stokes, ang original na batch talaga ni Dybantsa. Bago siya lumipat sa batch ni Flag. After kasi lumipat ni Dybantsa sa batch ni Flag, si Flag naman ang lumipat ng ibang batch. Parang nagkalaban pa yata sila ng 1 taon nun bago lumipat talaga si Flag. Kasi kung nagkataon, magkasabay sana silang dalawa ngayong 2026 NBA Draft. Dati si Dybantsa at itong si Darren Peterson nagkatapat na rin sa AAU. Hindi ko lang ma-check kung anong taon talaga nun at kung anong year nagtapat yung dalawa. Pero si Darren Peterson, iniskoran niya ng 61 points yung team ni Dybantsa nun. Hindi siya mapagilan. Sa sophomore year naman nitong si Dybantsa, nag-average siya ng 25 points per game. Na sinundan na nirecruit siya papuntang Utah. Senior year na siya dahil yon kay Ryan Smith. Sa technicality kasi, para yon ma-recruit ni Ryan Smith si Dybantsa papuntang BYU kung saan alumni siya pati si Danny Ainge. Kaya noon tumaas ang kilay ng ibang mga team na bakit pupunta si Dybantsa sa Utah, mas maganda na yung team niya. Sinabi daw na merong pang mga under the table kaya nakuha ni Ryan Smith na mapapunta si Dybantsa sa Utah. Kasi usual na ngayon na nababayaran na ang mga player sa high school para lang maglaro sa isang team. Ibang-iba nung panahon ni Lebron. Sa kanya nga parang jersey lang yata yung nag-cause ng issue kaya hindi siya pinalaro Nag-average naman si Dybantsa sa kanyang senior year na 21 points, 13 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. Sa college, hinabol siya ng mga top team. Kasama doon ang home state niya na Boston College. Kasama pa mga top team gaya ng Kentucky, North Carolina at iba pang malakihang team. Alam na rin kasi kung anong team ang pipiliin talaga niya, yung BYU. Dahil di umano sa offer na 7 million na nil contract. Malamang ito yung habol ng isang player pa Akala niya ganun kasimple yun Ang may pinakamalaking nil contract kasi si Flag 3.2 million nang mag-sign siya sa Duke. Pero si Bronny merong 5.8 million. Yung kay Bronny kasi tumaas ang value niya. Hindi lang naman kasi basketball ang hawak ni Bronny nung nasa college pa siya. Meron pa siyang kontrata sa esports at iba pang endorsement. Si Dybantsa straight up 7 million. Pero yung 7 million na yun,
value na makukuha niya or nakabase sa revenue na makukuha ng team or sa kahit anong endorsement na makukuha siya na gamit yung pangalan niya, mukha or imahe. Si Brony may sariling endorsement, direkta siyang binabayaran. Ganon din yung kay Flag. Pero yung kay Debansa, straight up na 7 million na galing kay Ryan Smith ayon sa mga report. Sinabi niya pa na kaya niya pinili talaga ang BYU kasi yung mga coaches doon ire-ready siya sa NBA dahil nga naging coach ni Kevin Durant at Devin Booker. Pero tatay niya walang ano-ano sinabing kaya doon pumunta itong si Debansa dahil malaki ang offer. Kaya tinawag na yung kay Ryan Smith na deal at dito kay AJ Debansa ang nagpabago kung paano gagawin yung nil contract. Kasi dati talaga si Cooper Flag yung may pinakamalaki. Kaso yung nakuha kasi ni Debansa doble ng kay Flag. Ito rin kasi yung tinawag na may pinakamalaking tampering na nangyari sa college. Ang asking price kasi ng pamilya ni Debansa 5 million para maglaro sa college team nila. Ang sabi pa nga, pinilit ng tatay niya na maglaro sa BYU itong si Debansa nun. So nung nakaraang taon kasi, hindi ito masyadong nabalita dito sa Pinas pero sa US, dahil sa report, na yung nil contract ng mga player, lalo na yung mga top prospect, tumaas ng doble dahil sa ginawa ni Ryan Smith at ni Debansa. Kaya merong mga player na kahit naglaro na ng professional or meron ng professional experience, gusto pa rin bumalik ng college dahil nga yung kontrata doon mas malaki sa pwedeng ibigay na minimum contract ngayon sa NBA. Sa college naman, siya ang leading scorer sa buong NCAA Division 1. Meron 25 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal, 51 and 33%. Siya din ang nakabreak ng record sa BYU ni Danny Ainge na merong 43 points. Na parang hindi bumaba ang laro nitong si Debansa mula middle school hanggang college, straight up na parehas pa rin na nag-average ng almost 20 points per game. Kaya siya naging consensus number 1 pick after din ng combine. Pagpatak naman ng draft, ang nakinabang sa pinunla ni Ryan Smith ay Wizards. Hindi niya nakuha yung investment niya, kaya di umano garapalan yung pagtatank ng Jazz nun. Pero nakakuha naman sila ng second overall. Kung si Dylan Harper tinawag nilang jumbo guard kasi malaki siya para sa isang point guard. Si Debansa naman tinawag nilang jumbo wing. Mahilig sila sa jumbo. 6'8 or 6'9 ang height nitong si Debansa na merong 7 feet wingspan. Small forward na scorer at defender din. Mostly magkakaroon siya ng height advantage sa ibang kabantayan niya at tinawag din siyang generational player. So hahabaan ko pa sana kaso may pasok pa at wala na rin akong time.